patient. Ang salita po patient, sa Tagalog ay matyaga, mapagpaumanhin, at mag-iisip. At sa Biblia po, sa Bagong Tipan, ang original po na salita po dito ay ginamit sa siyam na lugar. Yung mismong salitang patient, kung gagamit po tayo ng reference o ng concordance, ay lalabas po ito sa siyam na lugar. Siyam na lugar po na binanggit ang patient na salita, ay mayroon pong iba't ibang konteksto, may iba't ibang kwento o topic. Pero ang ilan po ay parehas lang din naman ng sinasabi sa pagiging patient. Kaya po ngayong umaga, pag-uusapan po natin kung patungkol saan ang pagiging matyaga, mapagpaumanhin, at mapag-iis. Sa siyang lugar na ito ay hindi ko na sinama yung dalawa. Kasi po ang salitang patient ay ginamit in a negative sense sa dalawang lugar. Katulad po ng Lucas 18:7, ginamit po kasi ang salitang patient in a negative sense tulad ng halimbawa po, nagtiis ka na hindi kumain. Kumbaga, nagtiis ka na makita mo siyang naghihirap. In a negative sense na ginamit yung patient. At hindi ko na rin po isinama yung sa Matthew 18:21 hanggang 25, ang parable of the unmerciful servant, kasi po hindi naman siya categorized as letters. At baka po medyo magtagal tayo kung masyado pang maraming puntos ang ating mensahe ngayon po umaga ito. Kaya po sa pitong lugar na ginamit ang salitang patient, pwede po natin siyang i-divide sa apat. Be patient. Saan? Ang una po natin dito sa maging patient sa kapatiran. Pangalawa po ay maging patient sa mga pangako ng Diyos. At ang pangatlo po ay maging patient sa buhay habang hinihintay ang pagdating ng Panginoon. At sa pang-apat po ay ang Diyos ay patient sa ating lahat. Narito po ang ating apat na puntos na mag-aaral po natin o babahagi po natin ngayon po umaga ito. Ang una po natin puntos ay maging patient sa kapatiran. Ang ating pong reference ay sa 1 Corinthians 13:1 at 1 Thessalonians 5:14. Isa po sa mga dahilan kung bakit sinulat ni Pablo ang Corinthians ay dahil yung simbahan po sa Corinto ay marami ang nag-aaway-away doon. Marami ang division at pinagtatalunan nila yung kanilang mga gifts, yung kanilang mga talents. Kung ano ba yung pinakamataas daw na talento, kung ano ba yung pinaka-kapaki-pakinabang, yung bang nagpapakanta, yung bang nagpipreach, yung bang nagbibisit, yung bang ganito, ganyan. Kung baga mayroong comparison doon sa simbahan ng mga taga-Corinto. At makikita na po natin sa chapter 13 na sinasabi ni Pablo na ano ngayon? Kung mayroon kayong mga bagay o gift, talent na ganito, kung wala naman kayong pagmamahal, abay baliwala din ang inyong mga talento. Kasi kinocompare nila ang isa't isa base sa kanilang mga kaloob na tinanggap na sa Panginoon. At ano pa pong sinabi niya, tutuloy nga po natin na love is patient. Love is patient. Ibig kong sabihin ay hindi natin kailangan pag-itin, hindi natin kailangan masgahan, hindi natin kailangan ipagkumpara ang bawat mananampalataya sa ibang mananampalataya kung ano ang klase ng kaloob na mayroon siya doon sa ibang mananampalataya. Kung ganito ang kanyang kaloob, kasi kukumpara mo naman siya sa isang mananampalataya na ganoon ang kaloob, di ba yun ay hindi maganda para sa ating mga mananampalataya. Marami, di ko alam kung naka-encounter na po kayo o sa inyong mga sarili, baka nasabihan kayo ng mga ganoong bagay. O bakit si ganito, yung kapatid mo, ang galing-galing sa musik? Bakit ikaw ganito? O kaya bakit yung ganito mo, si papa mo, yung mga magulang mo, ay ang talino nila, ang galing-galing nila. Pero bakit naman ikaw, ba't naman ganyan ka? Kung baga yung mga ganong klaseng pagkukumpara, lalo na po sa ating mga kapatiran, ay hindi dapat sa ating iglesia o sa ating mga buhay. Kailangan po natin maging patient
maging matyaga, mapagpaumanhin, mapagpasensya sa ating mga kapatiran. Kasi meron naman po tayo, kaya nga po ng sermon o January, Pasogan, di ba? Meron tayong kanya-kanyang gear sa ating Panginoon. Meron magaling sa ganito, ganyan, at hindi natin kailangan pagkumparahin ang bawat isa sa atin. Kaya po, we need to stop comparing and judging. Kasi ganoon po ang pagmamahal. At ganito nga po ang sinabi sa 1 Thessalonians 5:14 na mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang may hinang loob at kalimain ang mga may hina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Be patient with them. Kaya kung tatama ng ating mga kapatid sa ating paglilingkod sa Diyos, kailangan natin maging matyaga na parati silang paalalahanan. Maging matyaga tayo na sila ay nakipagsimba, sabihin natin magbasa ng Bible, magdasal kahit na para paulit-ulit, kailangan daw natin magtyaga sa ating mga kapatiran. Kahit na gaano pa kabagal yung kanilang spiritual growth. Yung mga mahihina sa physical man, mental, emotional o spiritual, kailangan po natin maging matyaga para sa kanila at maging understanding. Pagbubuhatin niyo po ba ng mabibigat na bagay ang isang taong may sakit sa puso? Diba? Hindi naman. Kaya po yung mga tao na may hina, mga kapatiran na manghihina, kailangan po natin magtyaga sa kanila. Kahit ang kanilang mga immaturity na kung minsan ay para, kumbaga nakapagbibigay sa atin ng inis, discomfort, ay magtyaga tayo sa kanila at maging mapagpaumanhin. Alam po pagdating sa panahon natin ngayon ay lalo na sa emotional and mental. Sa panahon ko ngayon, laging naglalaban ang older generations at ang new generations. Hindi ko ba? Kasi yung mga new generations, akala ko yung mga new generations, parang sila yung mga tao na kahit ang bata pa nila, parang pa sa kanilang buong daigdig. Di ba? Parang napakadrama ng kanilang mga buhay. Parang hindi na nila makaya ang kanilang mga pinaggagawa sa buhay. Hindi ko ba napapansin yung drama ng mga new generations ngayon? Tapos ito naman mga older generations, ganito naman ang kanilang mga prinsipyo o sasabihin sa buhay, di ba? Simple lang naman ang problema mo di ba? Ang gaan-gaan lang naman yan. Kumbaga, ang bata-bata mo para maranasan yung mga ganyang bagay, di ba? Madaming nagpapakamatay, nade-depress na mga kabataan sa atin ngayong panahon na ito. Pero ang sasabihin ng mga older generations, ako nga, ganito ang aking naranasan Wala pa yan sa iyong naranasan. Tapos ganyan ang gagawin mo sa buhay mo. Ganyan ang nararamdaman mo. Ganyan ang nararanasan mo. Diba? Kumbaga, mayroong comparison na kung minsan o madalas sa class ng older generations at new generations, hindi na nakikita ng new generations na yung ganong classic prinsipyo pagsasalita ay nakakatulong sa kanila. Kundi para bang sa kanilang buhay, ay parang mahusgahan sila. Kasi parang naipaligid ba sila, parang nahusgahan sila na ang hina-hina nila na hindi namin na-meet yung ganyang kalakasan ninyo mentally, emotionally, ng panahon ninyo. Pero again, dito po tayo papasok sa love is patient. Kasi minsan nga po sa pagkukumpara natin ng ating buhay sa iba, ay parang nahuhusgahan natin yung buhay ng iba. Alam niyo po ba kung pumunta kayo sa mga doktor at magbabasa kayo ng research, kahit sa psychiatrist, ang kanilang tala, ang generation na yun, ang pinaka-depressed, loneliest generation because of gadgets. The way kung paano pagsabihan ng mga matatag na yung mga new generations, di ba? Halos hindi naman umubra ngayong panahon, di ba? At doon masusubok yung ating patience, yung ating pagmamahal. Kaya po, instead na tayo ay magkumpara o may pagmalaki yung ating kalakasan kaysa sa kahinaan
silang pasiglahin, tulungan natin ang mga mahihina. Kailangan natin silang intindihin, lagi natin silang ibang na love. Ano po? Love is patient. Ano po? Kaya po baka mayroon kayong mga kapatiran na nagiging patient kayo. Siguro ano po? Maging patient kayo sa kanila, maging understanding. Ano po? Lagi natin alawakan ang ating isip na hindi tayo sila, hindi ako sila. Love is patient sa mga kapatiran. Pangalawa po ay maging patient sa mga pangako ng Diyos. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Pinangakuan mo si Abraham na siya ay pagpapalain at panalangin ang kanyang lahi. Anong taon ko pinangakuan si Abraham ng ating Panginoon? 75 years old na pinangakuan ng Diyos si Abraham. Pero nagkaroon po ng anak si Abraham na si Isaac noong siya ay 100 years old. Itong 25 years ng paghihintay ni Abraham para sa pangako ng ating Panginoon. Ano ba? Napakatagal naghihintay ni Abraham para sa katuparan ng pangako ng Diyos para sa atin. Pero kamusta po tayo sa pagtiniwala sa ating Panginoon, sa mga pangako niya? Sa ating mga pinagdadasal. Napapagod na ba tayo? Naiinip na ba tayo kapag hindi sinagot ng Panginoon ng ating dasal ng isang buwan, dalawa, isang taon, Lord Abraham, 25 years before sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin o ang pangako ng Diyos sa kanya. Minsan ay hindi pa tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako sa atin kasi may gusto pa siyang ayusin at matutunan natin. Katulad po ni Abraham, na sana hindi nila o hindi sila gumawa sa kanilang sariling kaparaanan noong panahon na iyon. Alam din. Sa istorya po ni Abraham, diba, ito 25 years bago ibinigay ng Panginoon yung pangako niya. Pero kasi mayroong kailangang matutunan si Abraham at si Sarah. Ano po iyon? Yun po ang huwag manaman sa sariling kakayanan. Let me tell you the story. Diba po, 75 years old si Abraham na pinangakuan ng Diyos. After 10 years, 85 na po si Abraham. Wala pa rin silang anak. Wala pa rin silang anak ng mag-asawa ni Sarah. Kaya ngayon, ang nangyari sa istorya sa buhay nilang pag-asawa, nainip na yun, lalo na si Sarah. Napakatagal na ng pangako ng Panginoon. Mukhang nakalimutan niya na. O baka naman hindi kaya ng Panginoon, kaya tulungan na natin ng Panginoon para tumarin na yung kanyang pangako. Sige, kuhanin mo ang akin, alipin na si Hagar. Sipingan mo siya para magkaanak ako sa kanya. They are trying to do the promise of God in their own way. Sa sarili nila, kakayanan. Kaya anong nangyari? Anong resulta? Diba? Ipinanganak si Ismael, ang minuto ng mga Muslim. Diba? Kung hindi sana kumito si Abraham at si Sarah, based on their judgment na ganito na ang dapat nilang gawin para matupad ang pangako ng Diyos, di sana mo ng mga Muslim. Wala sana patayan ng mga ganoong mga naki. Diba? Yun yun, diba? Minsan, tayo po ay naiinip sa pangako ng Diyos, kaya tayo na lang ang gagawa ng paraan. Kaya at the end of the day, tayo lang din yung nasasaktan, tayo lang din yung mahihirapan, tayo lang din yung mawawasak. Katulad nung nangyari o naging resulta ng ginawa nila Sarah. Kaya noong 99 years old si Abraham at 90 naman si Sarah, diba? Noon pa lang siya nagdala tao. Noon pa lang siya nabuntis. Yung taon na yun, sa mata ng tao, in human standard, imposible na magkaanak sila. Ano po? Kaya nga nung muling tumalaw ang Diyos, a year before magbuntis si Sarah, sinabi ng Diyos, sa isang taon, magdadalang tao ka na. Anong ginawa ni Sarah? Anong
them realize na God is the most powerful one. Na kahit imposible sa mata ng tao, kaya ng Diyos. Na hindi ito about sa kakayanan ng tao, kundi about ito sa kakayanan ng Diyos. Tinuruan ng Diyos sina Abraham at Sarah na magtiwala sa Kanya sa kabila ng kaimposiblihan sa mata ng tao. Sabi ni George Mueller, there is no glory of God in the realm of humanly possible. Faith begins where man's power ends. Di ba, Pastor, nagpalagay naman na si Abraham noong iniwan niya ang kanyang sariling bayan, pamilya at ari-arian para sumunod sa ating Panginoon. Di ba? Exactly. Abraham has faith in God. Pero ang faith ay nag-i-struggle at nag-i-increase. Tines ang faith ni Abraham sa iba't ibang aspeto ng buhay at dito nga po sa puntong ito, ipinakita kay Abraham kung paano magtiwala sa Diyos sa kabila ng kaimposiblihan sa mata ng tao. Ano, this is the perfect definition of faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hindi ko na nakikita na sa aking edad ay nakakaroon pa ako ng anak, sabi ni Abraham at ni Sarah. Pero naniniwala ako sa Diyos na kaya niya. Kaya ako tinaguri ang father of faith si Abraham. So when it comes to God's promises, mga kapatid, we don't do it in our own way. We do it in God's way. Kaya po, nevertheless, kahit na after 10 years, nainit sila Sarah, natuto silang maghintay sa pangako ng Diyos at ibinigay sa kanila si Isaac. After another 15 years ng paghihintay. Kaya kung lagi natin tatandaan na ang timing ng Panginoon ay hindi katulad ng timing natin mga tao. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3:11, di ba? Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon. Una po ay maging patient sa mga kapatiran. Pangalawa, maging patient sa mga pangako ng Diyos. At pangatlo po ay maging patient sa buhay habang hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Noong po ay 4th year college, nag-harvest po kami one time sa Pangasinan, sa North Central Pangasinan District. At nag-harvest po kami doon. Umuwi na po kami. At mayroon akong nakakwentuhan na aking kaklase at kaibigan. Doon sa kanya ang pinag-harvestan, yung pinuntahan ng simbahan. Sabi daw doon ng pastor doon, sa Asan Sur, Pangasinan. Sabi ng pastor doon, sabi na sa aking kaklase, Pastor, doon nga sa Bible School, lumukod kayo ng mga 7 beses at ipanalangin nyo na dumating na ang Panginoon. Ganun yung sabi ng pastor. Ako naman, hindi ko mag-gets, hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi niya. Okay doon. Hindi, nakikinig na ako sa kwento ng aking kaklase. Ganito po ang sabi niya, kung bakit niya nasabi yun. Ang pastor ko doon ay isa sa pinakamayamang miyembro ng iglesia na Wesleyan sa buong Pilipinas. At nakatrabaho niya na ang ilan sa pinakamayayaman dito sa ating bansa, tulad nila Henry C. At yung kanyang business ay sa furniture. Tapos, kasi mga trabahador niya ako, pastor siya, layman, Adam. Yung mga trabahador niya, automatic, magsisimba ng araw ng linggo. Kasi siya ang may-ari, diba? So, ganun ang sistema ng simbahan na isa doon. Isa siya sa pinakamayaman. At yung sabi niya, mas naman nga, wala ka mga 7 beses sa Bible School. Ganito ang kanya ibig sabihin. So, mayaman ako. Nabibili ko ang lahat. Secured ako. Lahat. Kaya kong bilhin. Pero hindi ako contented. Kasi, I am longing doon sa may, kumbaga, gusto ko na yung walang hanggang saya kasama ang Panginoon. Sabi nga, gano'n. Kaya nga sabi niya,
I'm not content with this world kahit kaya kong bilhin ng lahat. Kahit secured ako. Kasi alam ko na hindi ako taga dito. At tayo ay taga langit. Okay. Meron ba tayong ganung pakiramdam sa ating buhay na na dumating na ang Panginoon para matigil na lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng kahirapan dito sa ating lupa. Pero gaya nga ng sinasabi ng ating Biblia, sa Santiago, sa James 5:7-8, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay, maraming mga paghihirap dito sa lupa, maraming mga challenges, maraming mga pagsubok, ngunit kailangan natin maging matyaga dito sa buhay. Kahit na dumating o huwag naman sana, di ba, yung sinasabi nilang propesiya ng Biblia na yung mark of the beast, pero kailangan daw natin maging matyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. Una po ay maging patient, again, sa mga kapatiran. Pangalawa, maging patient sa mga pangako ng Diyos. Pangatlo po ay maging patient sa buhay habang hinihintay ang pagdating ng Panginoon. At pang-apat po ay, kung ang tatlo po ay patungkol sa atin na magiging patient, ang pang-apat naman po ay ang Diyos ay patient sa atin. Habang tayo po ay naririto pa sa lupa, ay gusto ng Panginoon na lumakad tayo sa katuwiran. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalingod sa kasalanan. Kaya po ang Diyos ay patient sa ating mga buhay, both sa ating mga Kristiyano at sa mga unbelievers. Kaya po, lagi po natin piliin ang Panginoon, lagi tayong lumakad sa katuwiran, kabanalan, at nawa ay i-desire din natin na marami pang tao ang makilala sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ay patient sa atin at sa lahat ng tao. Meron nga isang nagtanong na, kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya na lang puksain agad-agad ang kasamaan? Diba? Kung may makapangyarihan ng Diyos, hindi ba? Bakit hindi na lang wasakin niya instantly ang kasamaan? Pero ang sagot ay, kung pupuksain ng Diyos ang kasamaan sa oras na alas 12, sino pa ang buhay sa oras na 12:01? That is one of the main reason kung bakit hindi pa rin minawasak totally ng Panginoon ang kasamaan dito sa mundo because of His patience. He is patient with us. He is patient also with the unbelievers. Love is patient. Patient po ang Panginoon sa atin. Ito po ang salita ng Diyos at nawakalagay po ay pagpalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa atin. Mananatili sa'yo, piling at masukunan sa pag-ibig. Mananatili sa'yo, piling kasama sa pag-ibig sa pagkakunan.